Bago po natin simulan ng kwento, para po isang sagutan na sa mga nagtatanong kung bakit medyo nabago ng konti ang style ng kwento natin. Hindi na daw tulad ng dati. Kung mapapansin niyo po, wala na po yung mga old stories na in-upload ko. Kasi dinilit po kasi yun ni YouTube. Lumabag daw po ako sa community guidelines. Kaya kahit gustuhin kong i-maintain yung style ko na yun dati, hindi na pwede. May warning na ako na kung maulit pa yun, hindi na lang yung mga uploaded na stories kong i-delete, kundi yung buong channel na po. Hindi ko na sana itutuloy itong channel na ito dahil sa totoo lang, nalungkot talaga ako sa mga nangyari na yon. Kasi pinaghirapang isulat yun ng mga nagpadala. Siyempre, pinaghirapang i-edit ng inyong lingkod, pero ganun lang pala yung mangyayari. Wala tayong magagawa kasi rules are rules. Hindi dapat natin baliin yun. Nanghinayang naman ako sa channel na to. Kaya sa halip na baguhin or iba na yung content na i-upload ko, tinone down ko na lang yung mga sinayon. Kaya sana, hinihingi ko ang malawak niyong pangunawa at suporta pa rin syempre. Nga pala, promote ko na rin yung horror narration channel ko. So sana masuportahan nyo rin ako dun. So kung gusto nyo ng medyo mga nakakatakot na kwento, puntahan nyo po yun. Nasa description below yung link po ng channel na yun para pag clinic nyo, madedirect na po kayo doon. Mga nakakatakot na kwento po yung mga nandun. Mga fiction, pwede rin gawin nating mga true stories kung may magpapadala. At yun lang po. At wag na natin pahabain tong drama na to. Maraming salamat po at diretso na tayo sa kwento. Cue and the music! Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magiging bahagi ng isang kwentong para bang mula sa isang Korean novela. Ang akala ko, ang pag-ibig ay isang simpleng bagay na kapag mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo siya. Pero hindi pala ganon kadali. Hindi lahat ng pagmamahalan ay may masayang wakas. Hindi tulad ng mga Korean novelang napapanood natin na masalimot sa una, pero may happy ending naman. Ito ang kwento ng buhay ko. Isang kwento ng pag-ibig na hindi ko inaasahang mararanasan ko. Sa pamilya namin, hindi na bago ang may kamag-anak sa ibang bansa. Ang ate kong si Hana ay nakapangasawa ng isang Koreanong businessman at doon na nanirahan sa Seoul. Matagal na silang nandon, kaya laking gulat ko nang malaman kong ang pamangkin kong si Jihon na half Korean at half Filipino ay darating sa Pilipinas para mag-aral ng English. Nangyari ang ikikwento ko nung panahong hindi pa uso ang social media. Sa mga pinapadalang picture lang ni ate ko nakikita si Jihon na nung matagalan ay itinigil din niya dahil naging mahiyain na daw yung pamangkin ko. Kaya nung una ko siyang makita sa airport nung sunduin namin siya, para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi lang pala sa artista nararamdaman yung pagka-starstruck. Binatang binata na ang pamangkin ko. At first time in my life, para akong nakakita in person ng isang Korean actor. Matangkad, maputi, may mala Korean actor na itsura. At higit sa lahat, may kakaibang charm na agad mong mapapansin. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kahit saan kami magpunta, maraming nagkakagusto sa kanya. Mga babaeng nagpapapansin sa kanya. Nang magtagal siya dito sa Pilipinas, mas naging malapit kami sa isa't isa. Ako ang madalas niyang kasama sa bahay. Ako ang nagtuturo sa kanya ng tamang pagbigkas ng English words. At ako rin ang madalas niyang nakakasama sa paglabas. Dahil mas naging interesado siyang magsalita ng Filipino kesa sa English, madalas kaming nagkakatuwaan sa mga pagkakamali niya ng pagbigkas. Sa kabila ng pagiging magkaiba kami ng kinalakihang kultura, masarap siyang kasama. O lamang lang talaga sa kanyang dugong Pinoy kaya ganun siya. Simple lang siyang tao. Mahilig tumawa. At kahit maraming babae ang gustong magpapansin sa kanya,
Hindi niya ini-entertain ang mga ito. Tila mas kampante siya sa akin. Noong una, inisip ko na ako lang ang pinakamalapit na kakilala niya dito sa Pilipinas. Pero hindi ko alam, unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Dumaan ang maraming araw na tila nagbago ang turingan namin ni Jihon. Mas naging malapit siya sa akin. Mas nagkaroon kami ng oras na magkasama. Hindi ko napansin na sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging espesyal ang turing niya sa akin. Madalas na kaming magkausap hanggang hating gabi. At sa bawat sandaling magkasama kami, ramdam ko ang kakaibang pag-aalaga niya sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nito o binibigyan ko lang ng meaning ang mga pinapakita niya sa akin. Pero isang gabi, habang nasa terrace kaming dalawa, ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Tahimik kaming nakaupo. Pinagmamasdan ng ulan na patuloy na bumabagsak mula sa langit. Ang tunog nito ay tila musika sa gabi. Pero sa loob ng katahimikan na iyon, may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Mula sa kapinahawak niya, ibinaba niya ito sa mesa. Saka dahan-dahang inabot ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay dumadaloy sa balat ko. At sa isang iglap, alam kong may gustong ipahiwatig ang bawat galaw niya. Sa gabing iyon ay parang tumigil ang oras. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng ulan na tila sumasabay sa tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay may pumabagabag sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga. Tila may nais siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi siya nagsalita, pero ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kamay ko ay sapat nang magsabi ng lahat. Lumipas ang mga araw na hindi ko matanggal sa isip ko ang sandaling iyon. Hindi ko na rin maitago ang damdamin kong unti-unti nang sumisidhi. Ang bawat sulyap, ang bawat simpleng hawak, tila may lihim na kahulugan na hindi namin masambit ng diretso. Alam kong may namamagitan sa amin, pero wala akong lakas ng loob na aminin ito. Pilit kong nilalabanan ang sarili kong damdamin. Pilit kong sinasabing hindi dapat. Bawal ito. Pero sa tuwing magkasama kami, hindi ko mapigilan ang sarili kong mahulog pang lalo. Pero sa kabila ng matinding damdamin na iyon, alam kong may hangganan ng lahat. Alam kong may araw na darating na kailangang matapos ang istoryang ito. Pero sa gabi ngayon, wala akong ibang gustong isipin kundi ang sandaling iyon na kami lang ang magkasama. Naging mapusok kami. Hindi na namin maitago ang damdaming pinipigil. Sa bawat pagkakataon na wala ang mga kasama namin sa bahay, nagkakaroon kami ng sandali para sa isa't isa. Mas lumalalim ang aming koneksyon. Mas naging madalas ang aming pag-uusap na puno ng pananabik. Isang gabi, habang nasa sala kami, tahimik siyang lumapit sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa balat ko. Nagtama ang aming mga mata. At sa sandaling iyon, wala nang pag-aalinlangan. Ang kanyang labi ay dumampi sa akin. Dahan-dahan. Puno ng pagmamahal. Hindi minadali. Hindi biglaan. Parang isang sayaw ng damdamin na matagal nang hinihintay ang tamang pagkakataon. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ko sa kanyang kwarto. Walang salitang binitiwan. Pero sapat na ang bawat tinginan namin upang iparamdam ang aming nais iparating sa isa't isa. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang katawan sa akin. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Sumasabay sa bilis ng aking paghinga.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking mukha. Parang nais ipaalam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Sa bawat yakap, sa bawat halik, tila nawala ang takot ko sa kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Ang bawat haplos niya ay puno ng init. Hindi lang pagkasabik, kundi ng isang damdaming matagal nang nakatago. Pakiramdam ko, siya na ang matagal kong hinahanap. Isang taong magpaparamdam sa akin ng tunay kong halaga. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa aking balat na tila binabasa ang bawat himaymay ng aking pagkatao. Nang humiga kami sa kama, bumalot ang katahimikan sa paligid. Tanging ang malalalim naming paghinga ang maririnig. Hindi minamadali. Hindi ginawang isang sandaling lilipas lamang. Sa gabing iyon, hindi lang ang katawan namin ang nagtagpo, kundi pati ang aming mga puso. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nanatiling magkahawak, magkalapit. Pero ang bawat galaw niya ay tila musika sa aking balat. Ang bawat haplos, bawat halik ay nag-iiwan ng marka sa puso ko. Alam kong mali, pero hindi ko rin kayang itanggi na sa sandaling iyon, ako lang ang mahalaga sa kanya. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad, ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Sa gitna ng kadiliman, pinagtagpo kami ng damdamin. Isang lihim na relasyon na sa amin lamang umiikot. Isang pagmamahala na kahit alam naming mali, ay hindi namin kayang pigilan. Hindi ko na inisip kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Sa gabing iyon, kaming dalawa ay naging isa. Pero tulad ng lahat ng lihim, dumating ang araw na kailangan naming harapin ang realidad. Pinababalik na siya sa Korea ng mga magulang niya. At sa bawat araw na lumilipas, habang paparating ang araw ng pag-alis niya, ramdam kong unti-unting lumalayo siya sa akin. Hindi niya ito sinasabi ng diretso, pero nararamdaman ko iyon. Mas madalas siyang tahimik, mas bihira ang aming mga sandali. Hindi ko alam kung paano ako maghahanda sa pag-alis niya. Gusto ko siyang pigilan. Pero anong sasabihin ko? Ang katotohanang namamagitan sa aming dalawa. Isang gabi, nag-usap kami sa terrace kung saan nagsimula ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ko tulad ng unang beses na ginawa niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ito isang simula, kundi isang pamamaalam. Hindi niya sinabi, pero kita ko sa kanyang mga mata na kailangan na niyang umalis. Sa huling gabi niya sa Pilipinas, wala kaming ibang ginawa kundi ang magyakapan. Damhin ang presensya ng isa't isa. Walang salitang binibitawan. Walang pangakong iniwan. Alam naming wala itong kasiguraduhan. Pero sa gabing iyon, alam kong kahit gaano kasakit, darating ang sandaling ito. Kaya dapat namin sulitin ang bawat oras na magkasama kaming dalawa. Dumating na ang kinabukasan. Pinanood ko siyang maglakad habang papalayo sa amin sa airport. Hindi na siya lumingon. Pero alam kong katulad ko, mahirap para sa kanya ang bawat hakbang papalayo. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang may happy ending, tulad ng mga napapanood nating pelikula o Korean novela. Minsan sapat na ang pagkakataong dumaan ito sa buhay natin at nag-iwan ng isang alaala na habang buhay nating dadalhin. Sa mga sumunod na buwan, mahirap bumangon mula sa sakit ng pag-alis ni Jihon.
Maraming beses akong nagigising sa gabi. Hinahanap ang presensyang nakasanayan ko. Maraming beses akong lumakad sa parehong daan na tinahak namin noon. Umaasang makita siyang muli. Pero bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natututunan kung paano maging masaya kahit mag-isa, kahit wala siya. Sa ngayon, Kuya Dax, nakamove on na ako. Simula kasi nang umalis si Jihon, hindi na ako gumawa ng paraan para magkameron kami ng communication. Isa na rin siguro yun sa way ko ng pag-move on. Dahil alam ko namang sa simula pa lang, bawal na ang naging relasyon namin. Kapatid ko ang mama niya. Pamangkin ko siya. Pero ganun siguro talaga ang pag-ibig. Pag naramdaman mo, kahit mali, susugal ka. Susundin mo ang puso mo. Kung may natutunan man ako sa nangyari sa amin, ito yung hindi ko kailangang maging bahagi ng isang relasyon upang maramdaman kong buo ako. Na ang pagmamahal, kahit sandali lang dumaan sa buhay mo, ay maaaring magbigay ng aral na habang buhay mong dadalhin. Hindi ko na hiniling na bumalik si Jihon dito sa Pilipinas. Hindi ko na hinanap ang sagot kung babalikan ba niya ako. Sa halip, tinanggap ko na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipaglaban. Lalo na kung sa simula pa lang ay bawal na. Dapat nililimitahan mo din ang sarili mo. Boundary ika nga. Sa huli, Kuya Dax, natutunan kong mahalin ang sarili ko. At iyon ang pinakamagandang leksyon na natutunan ko sa lahat ng ito. Hanggang dito na lang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Laika ng Nueva Ecija. At ito, ang true confession ko.